Magandang araw muli sa inyong lahat. Ako po si Mr. Brave at welcome sa ating programang Boses ng Pagbabago, kung saan pinag-uusapan natin ang mga karanasang nagbibigay aral, pag-asa at lakas sa ating mga stroke survivor at sa kanilang mga pamilya. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang mga uri ng stroke at ang epekto nito sa ating katawan at isipan. Isa ito sa pinakamahalagang paksa para sa sinumang gusto mas maunawaan ang pinagdadaanan ng isang stroke survivor. Ang stroke ay nangyayari kapag huminto o bumagal ang daloy ng dugo papunta sa utak. Dahil dito, hindi nakakatanggap ng sapat na oxygen o nutrients ang mga sel ng utak, kaya sila ay namamatay sa loob lamang ng ilang minuto. Kaya nga sinasabi ng mga doktor, time is brain. Habang tumatagal bago magamot ang stroke, mas maraming bahagi ng ating utak ang nasisira. Kaya po, kung meron kayong kilala, kaibigan, kapag-anak, kapitbahay, sa tingin niyo po ay na-stroke na o nai-stroke, kailangan po agad siyang dalhin sa pinakamalapit na hospital para mabigyan agad po ng lunas ito dahil minuto lang po ang ating pinag-uusapan dito upang hindi mas malaki ang damage ng kanyang utak. May dalawang uri ng stroke ang napaka-familiar. Una, ang ischemic stroke. Ito ang pinakakaraniwang uri na halos 80% ng mga kaso ng stroke ay ischemic stroke ang tawag. Nangyayari ito kapag may bara sa utak na nagdadala ng dugo papunta sa utak nito. Ulitin ko po ha, ang pinakakaraniwang uri ng stroke ay ang ischemic stroke na halos 80% ng kaso. Nangyayari ito kapag may bara sa sugat o sa ugat. Nagdadala ng dugo papunta sa utak nito. Mga sanhi nito, pamumuo ng dugo o blood clot, matinding cholesterol o taba sa ugat, high blood pressure o diabetes. Epekto, panghihina ng kalahating bahagi ng katawan, hirap magsalita o umintindi, malabong paningin, pagkalito o biglang pagkahilo. Sa madaling salita, parang mayroong traffic sa ugat ng ating mga utak at hindi makalusot agad ang ating mga dugo. Ang pangalawa naman po, ito naman ang stroke na nagdurugo sa utak. Ang tawag po ay hemorrhagic stroke. Nangyayari kapag pumatok ang ugat at ang dugo ay kumalat sa paligid ng brain tissue. Ang mga sanhi nito, napakataas ang blood pressure, aneurysm o manipis sa ugat na pumutok, head injury o trauma. Epekto, matinding sakit ng ulo o worse, headache, pagsusuka, pagkahimatay, biglang pagkawala ng balanse. O sa madaling salita, imbes na bara, ito ay tagas ng dugo sa utak. Kaya po kung may mga ganito po kayo mga senaryo sa inyo pong mga katawan o sa inyong utak, sobrang sakit ng inyong ulo, hindi mapakali, ay mas maganda pong magpatingin na ng sa mas malapit na hospital upang makita ang inyong sitwasyon at nang maiwasan po natin ang stroke. Ito man ay aneurysm o ito man po ay hemorrhage or
ischemic stroke. Mga sintomas na naranasan ng isang pasyente kapag ang kanang bahagi ng utak ang naapektuhan. Kung right side ng ating brain ang naapektuhan, ang affected o ang mahina na bahagi ng ating katawan ay ang kaliwang bahagi kung right side ang ating affected. At ang problema po ng mga nasa kanan ang naapektuhan, una, mahina po ang left side, problema sa perception o hindi alam kung nasaan ang mga bagay o nalilito siya kung saan niya naitabi o nasaan ang mga bagay-bagay na yun o meron pong ganong mga kalituhan. Impulsive o padalos-dalos ang kilos. Yan po ang mga possible na pwedeng mangyari sa isang stroke na right side ang affected. How about sa left side? Kapag kaliwang bahagi ng utak naman, mahina ang kanang bahagi ng katawan, hirap magsalita o tinatawag po natin siyang aphasia, mabagal magsalita o mag-isip. Ang iba pang mga epekto nito, problema sa memorya, madaling mapagod, pabago-bago ang ugali o emosyon, pagkalungkot at depresyon. Ang stroke ay hindi lang pisikal, ito rin ay emosyonal, mental na laban araw-araw. Dapat po na maunawaan ng mga kapamilya po natin ang sitwasyon ng isang stroke survivor. Ang maganda sa ating utak, ito ay tinatawag na neuroplasticity na akin pong na-discuss din sa isa ko pong video. Ang ibig sabihin, kaya nitong matutong muli o mag-adapt ng panibago sa pamamagitan po ng regular na therapy, tamang gamot at follow-up sa doktor, suporta ng pamilya, at higit sa lahat, ang pananampalataya at ang positibong pananaw. Unti-unti muling makakabangon ang isang stroke survivor. Hindi madali pero posible. Kung ikaw ay isang stroke survivor, alalahanin natin, ang stroke ay hindi katapusan. Ito ay simula ng panibagong yugto ng iyong lakas at ng pananampalataya. Patuloy mong alagaan ang iyong sarili, sumunod sa iyong doktor at huwag kang mawalan ng pag-asa. Dahil sa bawat araw na lumilipas, may bagong himala na pwedeng mangyari. Ako po si Mr. Brave at ito ang boses ng pagbangon. Hanggang sa susunod na episode, alalahanin po natin, ang bawat segundo ng buhay ay regalo, kaya alagaan natin ito. Laban lang po mga stroke survivor. Hanggang susunod, God bless!